Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Kung first time mo ako mapanood, marami na tayong mga videos sa aking YouTube channel na ATTY Elvin, and same sa aking FB page na ATTY Elvin. So subscribe sa channel, follow sa FB page kung gusto mo na ma-update ka sa mga future uploads natin. And again, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers, yung mga masugid nating taga-subaybay. In fact, yung ating topic today, ito yung tungkol sa question ng isang subscriber natin na sabi niya, ang company policy daw can override a law, sabi daw ng CA. CA, of course, ang ibig sabihin dyan is Court of Appeals. Tapos sabi niya, akala ko ba no one is above the law? So parang in short, tinitrigger niya ako na mag-comment dyan. Well, ginawa ko na lang ito ng video. Discuss na natin kung ano ba yung totoo talaga dito. Kung ano ba ang ating rules, ang laws natin dito sa bagay na ito. Alright, to discuss this, simula tayo sa konstitusyon. Sa ating 1987 Constitution, makikita natin dyan na ang ating pamahalaan, yung state natin, yung estado natin, ay nagpoprotekta ng karapatan ng mga workers yan. No? Nagpo-promote ng kanilang welfare. No? At nagbibigay ng equal opportunity sa lahat para makapagtrabaho. So in short, nasa organic law natin, nasa konstitusyon, nasa saligang batas, yung posisyon ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, na ang karapatan ng mga manggagawa ay pinoprotektahan, ang kanilang kapakanan ay pinopromote, at sila ay binibigyan ng patas na pagkakataon para makapagtrabaho. So, constitutional yan. So, itong issue natin dito na yung company policy daw can override a law, papasok to mainly sa issue ng rights of the worker doon sa Constitution. Ngayon, itong nakalagay sa ating saligang batas, nireflect din dyan sa ating labor code, yung mga state policies na nakalagay sa Article 3 ng ating labor code, na essentially, ini-echo niya kung ano nandun sa ating 1987 Constitution. Tapos pumunta pa yan sa Article 4 na doubts in the interpretation or implementation of the provisions of the labor code shall be resolved in favor of labor. So makikita mo kung yung portion na yon, na yung Article 3, Article 4, protection sa ating mga labor, sa ating mga manggagawa. In connection with that, yung security of tenure na binibigay, i-correlate mo ngayon sa Article 294 ng ating labor code, yung no regular employee shall be terminated without just or authorized cause. Yung security of tenure provision ng ating labor code, kapag sila ay tinanggal ng hindi tama, then they should be reinstated sa kanilang trabaho without loss of seniority rights and with all full back wages. Yung ganung mga provisions natin, yun ang correlation niya. Now, ang tanong, puro ba pabor sa labor na lang itong ating batas, ang ating constitution? Ang sagot yan, hindi. Sa napakarami ng kaso ng ating Supreme Court, ni-recognize din ang karapatan ng employer na mag-pursue ng kanilang business, na maging profitable sa kanilang mga negosyo. Diba? Ngayon,
ang tawag sa karapatan ng employer na yan ay management prerogative. Sabi ng ating Supreme Court yan na isang bundle of rights. Dahil sa management prerogative, ang kumpanya ay pwedeng mag-promote, mag-demote, mag-suspend, mag-lay off, mag-terminate, even mag-discipline ng kanilang empleyado, mag-transfer. Yun ang mga management prerogative, no? So, hindi nga siya ganun ka-limited sa sinabi ko. Marami pa yan kasi kailangan niya gawin na para mapurso ang kanyang business at makapag-profit sa kanyang ginagawa, no? So, yun yung management prerogative. So, kung titingnan mo ngayon, sa kabilang banda, nandito yung right to security of tenure, nandito yung protection to labor, etc. etc. Tapos sa kabilang banda naman, nandito naman ang management prerogative. So, we cannot say na one has to be weightier or mas mabigat kaysa sa isa. Alright? Kasi balance dapat yan. Binabalance natin kasi pareho namang importante, especially sa ating komunidad, sa ating ekonomiya, no? Na may value ang both sides. Ang paggawa ng isang company policy ay isang exercise ng management prerogative. So, gumawa ng company policy si kumpanya, in-exercise niya lang yung kanyang management prerogative. As long as yung pag-exercise niya ng kanyang management prerogative is done in good faith, no? Walang mali siya, walang bad faith, walang whatever. Okay yan. Pangalawa, as long as ang kanyang company policy, ang pag-exercise niya kanyang management prerogative is not contrary to law, morals, good customs, public order, public policy. Okay yan. Walang problema. So, in the exercise of management prerogative, gumawa si company ng company policy. Ang question dito ng subscriber, ito daw ay ma-override nito yung batas. Hindi niya sinasabi specifically kung ano ang batas na na-override. Pero tayo ang magbigay ng mga senaryo na kung ano ang ibig niyang sabihin. But if you are listening, if you are watching this video, paki-specify mo na lang kung ano yung sinasabi mo or make comment or clarification doon sa ating comment box. Okay. So, nagkakaroon ng clash yung company policy tsaka yung law. Yun ang scenario niya. At na-override daw ng company policy ang law. Para masagot natin yan ganito. Kasi na-lay down naman natin na yung basis, di ba? Yung foundation. No? Ulitin natin yung foundation para masundan ninyo yung susunod yung discussion. Yung foundation natin ay ganito. May karapatan yung employee na kailangan protektahan ng ating gobyerno. So, right to security of tenure, protection ng kanilang work, ng kanilang rights, promotion ng kanilang welfare, so on and so forth. Si employer naman, meron ding karapatan. Ito yung management prerogative. So, gagawa siya ng policy para makapag-discipline, makapag-transfer, makapag-promote, makapag-demote, lahat ng mga kailangan niyang gawin para sa kanyang business, para maging maayos, maging orderly, at maging profitable siya. Alright? So, yun ang context natin. Ngayon, gumawa si company ng isang company policy. Ang company policy na ginawa niya, kung ito ba ay mag-conflict sa isang batas, ma-override daw ba ng company policy na to ang batas? Kung mangyari daw yun, di ba sabi niya, no one is above the law? No, yun ang sinasabi niya. Puntahan natin ang kaso nito ni De La Cruz Cagampan versus One Network Bank. So, si Cagampan, isang loan officer yata ito sa One Network Bank. Siyempre, yung One Network Bank, isang bangko yan. Ngayon, na-hire siya June 2004, no? Ngayon, si company naman, later on, naglabas ng company policy, no? So, ang company policy niya, sinasabi niya na kapag ang dalawang empleyado daw ng bangko ay ikinasal, naging mag-asawa, no? Dapat i-terminate nung isa yung kanyang employment. So, ito daw mag-a-apply sa mga ikinasal as of April 2006. Parang yun nakalagay doon sa policy niya.
Ngayon, si De La Cruz Cagampan, ikinasal doon sa kanyang kapwa-empleyado in 2009. So, alam niya yung policy na kapag ikinasal ka sa kapwa mo empleyado sa loob ng kumpanya, isa sa inyo dapat mag-terminate ng employment. So, either mag-resign kayo, no? Hindi nag-resign. Ang ginawa, sumulat sila sa bangko, na sa management, na wag daw silang i-terminate. Gaya doon ng iba na pinagbigyan naman. Tapos, ang ginawa nila, nung dininay, nag-MR sila. So, later on, ang ginawa ng bangko, tinerminate talaga yung employment nito ni Catherine, ni Cagampan, De La Cruz Cagampan. So, that led them to file the labor case. So, si labor arbiter dito, sabi niya, illegally dismissed dito si Cagampan. Umakyat si bangko sa commission, NLRC commission. Pumanig yung NLRC commission doon sa labor arbiter, no? In-affirm yung decision, sige, illegal dismissal na talaga. Umakyat si kumpanya sa Court of Appeals, sa certiorari ito. Ngayon, binaliktad ng Court of Appeals ang decision ng commission. Kasi ang sabi ng Court of Appeals dito, yung parang more of public interest ng bangko ang binigyan ng importansya dito, na ito ay part ng kanilang diligence, no, sa pagprotekta sa public, na kung saan may public interest ang isang banking business. So, umabot sila sa Supreme Court. Anong sabi ng Supreme Court dito? Sa pagdesisyon ng kaso na to, sabi ng Supreme Court, mayroong tinatawag na no spouse employment policy. At itong ginawa ng bangko ay isa doon sa no spouse employment policy. Pagdating sa no spouse employment policy, take note policy company policy yan. No spouse employment policy, sabi ng Supreme Court, sundin natin ang rules sa tinatawag na bona fide occupational qualification, no? Sa kaso ng Star Paper versus Symbol, mga a few years ago na ito, na mga kaso na na-establish ng Supreme Court ang doktrina ng BFOQ, yung bona fide occupational qualification, ano, BFOQ. Ang ibig lang sabihin pag sinabi mong BFOQ, gagawa ng policy ang isang kumpanya, okay naman yan. Yung prohibition na limbawa sa magka-empleyado na hindi pwedeng magkasama sila kapag ikinasal na sila, BFOQ. Ibig sabihin, magiging bona fide or valid na klase ng policy lang yan kung masatisfy ang mga requirements. So dito sa kaso ng Cagampan, in-establish ng Supreme Court yung two requirements. Pero again, citing yung Star Paper versus Symbol na kaso, no? Sabi ng Supreme Court dito, BFOQ lang yan kung masatisfy. Una, ito bang policy na to ay reasonably related to the essential operations of the company. Pangalawa, lahat ba ng pumasok doon sa qualification ay hindi sila makakapag-perform ng kanilang duties. Okay? Applying in this case, halimbawa, kung pinagbabawalan ng bangko ang dalawang empleyado na ikasal at still at the same time maintain ang kanilang employment sa loob ng bangko, una, yung policy ba na yan ay reasonably related to the essential operation of the bank? Pangalawa, kung papasok sila sa qualification na yan, yung dalawang empleyado na to, hindi na ba sila makakapag-discharge ng kanilang trabaho? Ang sabi ng Supreme Court, hindi. Okay? Ang sabi ng Supreme Court, walang kinalaman yun. They can still discharge yung kanilang duties. No? Kasi, primordial, yung karapatan ng ating empleyado sa kanilang trabaho, yung security of tenure nila, kaysa sa no spouse employment policy ng kumpanya. So, yan ay isang example na yung company policy does not necessarily prevail over a law. Okay? So, company policy mo, bawal daw ang mag-asawa sa kumpanya. Company policy yan. Yung batas na binangga niya, yung security of tenure, Article 294 ng Labor Code.
Okay? Or pwede natin sabihin yung Constitution even, no? Yung right to security of tenure, protection of workers. So itong company policy na to, na no spouse employment policy, ang nagbunso dito ay management prerogative. So nagsalpukan yung karapatan ng empleyado at karapatan ng management in the form of company policy. Will this override the law? In this example sa De La Cruz versus Kagampan, hindi. Hindi. Kasi maapektuhan ang right to security of tenure ng isa na hindi naman reasonably related sa essential operation ng bangko ang fact na naging kasal siya sa kabila o sa kanyang kapwa-empleyado. Okay? And it did not affect yung kanilang performance. Kasi sabi ng Supreme Court, para malaman mo kung naapektuhan ng kanilang duties and responsibilities, si kumpanya has to show factual basis. May facts, hindi lang inimagine mo lang na ito magiging effect, theoretical, ganyan. Factual, sabi ng Supreme Court. May factual basis dapat na talagang apektado ang kanilang magiging trabaho, ang duties and responsibilities. So dahil nga hindi na-establish, hindi na-satisfy yung requirements ng BFOQ dito sa kasong to, itong company policy na no spouse employment policy ng bangko, hindi ito kinatigan ng Supreme Court. So hindi ito nag-prevail sa batas. Okay? Yan ang sagot sa tanong mo. There are instances, in fact marami, na nagpiprevail yung company policy sa law. For example, ang batas tungkol sa service incentive leave, Article 95 ng Labor Code, di ba, binibigyan ng 5 days yung empleyado kapag siya ay naka 1 year in service na magkaroon ng SIL na 5 days. Ito yung leave benefits mo, nabibigyan ka ng leave credits, na kapag in-approve naman yung leave mo, pwede kang hindi magtrabaho, pero may sahod ka kasi nagbabakasyon ka ng araw na yan. Ang sa batas, Article 95, 5 days. Nagkaroon ng company policy, nagbigay ng vacation leave, ng sick leave, vacation leave na 15 days, sick leave na 15 days. In short, nagkaroon ng company policy na hindi ayon dun sa batas. Kasi ang batas, sabi natin sa Article 95, 5 days. Tapos ngayon, nagkaroon ka ng company policy, nagbigay ka ng 15 VL, 15 SL. So, question, ma-override ba niya yung batas? Yes. Bakit na-override ang batas sa pagkakataon na to? Kasi, pabor sa labor, mas lamang. So, in short, ang magiging rule dito, lahat ng company policy na nagbibigay ng benepisyo ng karapatan sa mga empleyado na lagpas sa kung anong nire-require ng ating labor laws, ng ating labor code, approve yan. Pwede. Okay? So, kung ano yung mas lamang sa magiging karapatan ng employee, approve yan. That will override the law. Okay? Yan ang magpiprevail. Whichever is more beneficial. Another example, alam natin na there are 6 forms of employment sa ating batas at sa ating jurisprudence. Sa batas natin, sa ating labor code, of course, you have Article 296, yung probationary employment. Then Article 295, you have the regular employment, you have the project employment, seasonal employment, casual employment. At saka sa kaso ng Brent School versus Zamora, you have the fixed term employment. So sa lahat ng 6 na forms of employment na to, ang pinaka-superior dito yung regular employment. Siyempre, iba yung pag-regular ka kaysa sa project ka, kaysa sa casual ka, kaysa sa proby ka. Diba? So regular ang pinapaboran dito. Now, kung nagkaroon ng company policy na ang regular ay ginawang project, hindi magpiprevail yan. Hindi niya ma-override yung law na ang isang empleyado na regular employee na ay gagawin mong project or ibalik mo sa proby. Hindi yan. Okay? It will not prevail Article 295 of the Labor Code. Pero, kung nagkaroon ng company policy na lahat ng project employee mo ay magiging regular, that will now prevail over Article 295 kasi mas lamang ang magiging benefits ng empleyado tungkol dyan. So, ang pinaka-turning point dito sa discussion na to is kung ano yung mas lamang ang empleyado, magpiprevail yung policy na yon sa kung ano yung nasa batas. Lamang sa law Pero any policy na magiging below sa legal rights ng empleyado, hindi magpiprevail. Hindi niya ma-contravene yung ating
hindi siya magpe-prevail sa ating batas. So yan ang standard, yan ang patakaran dapat nating tingnan. Okay? So if there's any question, let me know. Hit me up in the comment box. And if you found this information helpful, then share nyo na lang sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, or any person you think will benefit from this information. And of course, thank you for watching this video, and I hope to see you in my next videos. God bless.